Tulad sa ibang sikta, bakit Katoliko ang kanilang binanatan? Dahil ang Katoliko, dalang-dala niya ang katotohanan. Ang simbahang Katoliko'y nanatili hanggang ngayon. Dahil ito'y naitatag sa ating Panginoon Jesucristo sa foundation sa bato. San Mateo Kapitulo 16-18, et ego dico quiato es Petros, et soperham Petram edificabo iglesiam iam. Ang kanyang iglesia ay nakatayo ibabaw sa bato. At ito'y hindi talaga magiba. Ito'y hindi talaga mawasak. Pwede na masaktan sa mga nangyaring pang-abuso sa mga nagkasalang miyembro at nagkasalang mga ordained minister sa loob ng simbahang Katoliko. Pwede siyang masaktan. Pwede siyang mapahiya. Pero ang simbahang Katoliko'y mananatili. Bakit? Dahil merong divine promise ang ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 28:20, en omnibus dibus osque en siculat siculorum. Hindi talaga babagsak ang simbahang Katoliko dahil may hula na sa Daniel 2:44, sa araw ng mga haring iyon ang Diyos sa langit magtatag ng kaharian. Kaharian na ang kanyang kapangyarihan ay di maagaw ninuman at di mawawasak. Ito'y gigiba ng mga kaharian. So ano bang kaharian na nagiba ng simbahang Katoliko sa kasaysayan? Malinaw yan. Ang kaharian ng mga pagano na noon ay umuusig sa simbahang Katoliko sa Europe before modern times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. Yun ang dahilan kung bakit inuusig noon pa. Pero ang dugo ng mga martyrs ay nagiging binhi ng ating pananampalataya.